Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 pulis sugatan sa illegal firearms buy bust. Suspect patay sa follow-up operation sa Batangas City. Minor phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal. Certificate of Finality sa disqualification ng Duterte Youth inisyu ng COMELEC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation laban sa mga nagbebenta ng ilegal na armas sa Batangas City nitong Lunes ng gabi. Ayon sa Batangas City Police, target ng operasyon sa Barangay Bolbok ang isang alias Bonsai at 2 niyang kasama. Batay sa inisyal na investigasyon, nagpaputok ang mga suspect nang matunugan ng mga pulis ang kanilang katransaksyon. 3 pulis na isang major at 2 staff sergeants ang tinamaan ng bala at agad na isinugod sa St. Camillus de Lelis Hospital. Nagawang makatakas ng mga suspect, ngunit sa hot pursuit at manhunt operation ay natunton si alias Bonsa. Nanlaban sa otoridad ang suspect dahilan para paputukan ito na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Patuloy na pinaghahanap ang 2 pa niyang kasamahan. Pumutok ang Bulkang Taal madaling araw ng Miyerkules, Oktubre 1. Ayon sa PHIVOLCS, isang minor phreatomagmatic eruption ang naitala mula sa main crater ng Taal Volcano Island, dakong 2:02 ng madaling araw. Sa kuha ng thermal camera mula sa Taal Volcano Observatory, makikita ang pagbuga ng plume ng bulkan na umabot sa 2,500 meters ang taas at tinangay ng hangin pahilagang kanlura. Tumigil ang pag-alboroto ng bulkan bandang 2:15 a.m. Nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Naganap ang pagputok ng Taal ilang oras matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu na naramdaman sa malaking bahagi ng Visayas. Nag-issue na ang Commission on Elections o COMELEC ng Certificate of Finality at Entry of Judgment sa diskwalifikasyon ng Duterte Youth Party List. Ito ay matapos na mapaso ang 30 days of finality nang walang inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nangangahulugan ito na pinal na ang desisyon sa panig ng COMELEC at pag-uusapan pa lang nila ang 3 seats na mababakante ng party list. Noong Agosto nang kinatigan ng COMELEC Unbank ang desisyong nagpapawalang bisa sa registration ng Duterte Youth Party List dahil sa kabiguan itong mag-comply sa requirements. Pumangalawa ang Duterte Youth sa party list race noong midterm elections matapos makakuha ng higit 2.3 milyon na boto, katumbas ng 3 pwesto sa House of Representatives. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbutok ng balita.